Sa senaryo na HFO transfer, you will be transferring HFO from storage to settling, then from settling to service. Ang mga model diagrams na gagamitin natin sa senaryo na to ay model diagram number 3, number 4, number 5, and number 6. Pupunta din kayo sa diagram number 71 and 72. Diagram number 03 is fuel oil transfer system. Sa diagram na to, makikita nyo yung 4 na bunker tanks at makikita nyo rin dito ang 2 transfer pump. Then sa model diagram 04, yan ang fuel oil settling tanks. Nandyan ang 2 settling tank. 2 ang settling tank ng barko na to. Then model diagram 05 is fuel oil service tanks. Sa diagram na to, makikita nyo doon ang HFO service tank. And in diagram number 06, yan ang HFO separator number 1. Meron din tayong HFO separator number 2 sa diagram 7, pero sa video na to, ang gagamitin natin ay diagram number 6, purifier number 1. Then sa 71, yan ang main switchboard starters. I-confirm nyo dito yung breaker ng transfer pumps kung naka-in. Dito naman sa model diagram 72, main switchboard feeders, i-confirm nyo na yung supply power papunta sa HFO purifier system ay naka-in. Tignan muna natin ang model diagram number 3. Nandito tayo sa model diagram number 03. Ito yung 4 na bunker tanks. May pangalan yan. This is 4 bunker tank, starboard bunker tank, port bunker tank, and aft bunker tank. At nandito rin yung 2 transfer pumps. Next, pupuntahan natin ang diagram number 04, which is the settling tank. Nandito tayo sa model diagram 04. Ito yung settling tank number 1 and settling tank number 2. Puntahan naman natin ang model diagram number 05, which is the service tank. Nandito tayo sa model diagram 05, fuel oil service tanks. Ito yung HFO service tank. Yung nasa tabi niya ay DO service tank. Makikita nyo rin dito yung feed pump at saka purifier. Now, pupunta tayo sa diagram number 6. Process directory number 06. HFO separator 1. This is model diagram 06. Ito yung feed pump. Ito yung purifier. Makikita nyo rin yung HFO heater. At nandyan din ang ALCAP control. Nandyan din ang operating water tank. Now, pupunta na tayo sa diagram number 71, which is the main switchboard starters. Ito ang model diagram 71, main switchboard starters. Hanapin nyo dito sa mga breakers yung FO transfer pumps. Ito. FO transfer pump 1 and pump number 2. I-confirm nyo na naka-in yung breaker. Kapag yung in button ay nakalabas, hindi yan nasusuplayan ng power. So, dapat naka-in. Then, pupunta rin tayo sa 72. Karugtong yan ng 71. So, nandito yan. Pwede kayong shortcut dito or pwede rin sa process directory number 72. So, nandito tayo sa model diagram 72. Hanapin nyo ang HFO purifier system. Nandito yon.
i-confirm nyo na yung breaker niya ay naka-in. So yan ang mga pupuntahan yung mga diagrams. Naulit ko, 3, 4, 5, 6. Kailangan nyo ring i-check sa 71, 72 yung mga power supplies. Ngayon gentlemen, panoorin nyo yung demo kung paano ang HFO transfer. So yung simulation is running, yung timer ay gumagana. Ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa 03 transfer system. Kukuha tayo ng suction sa aft bunker tank papunta sa settling tank. So bubuksan nyo itong suction valve. Yan ang suction ng transfer pump. Bago nyo paandarin yung bomba, i-check nyo yung discharge valves. So papunta sa 04 kasi nandito yung settling tank. So you open this valve. At pupunta pa rin kayo sa settling tank sa diagram number 04. Galing tayo sa diagram number 3. I-check nyo yung filling valve. Papunta sa tank number 1, naka-open. At ganon din sa tank number 2, buksan nyo rin yung valve. Kargahan natin yung dalawang settling tank kasi parehas silang low level alarm. Ganon din dito, low level alarm. Pagkatapos buksan yung mga balbula na yan, balik kayo sa storage tank sa 3 at paandarin nyo na yung isang transfer pump. Then balik ka na naman sa 04 sa settling tank. At dito sa settling tank, merong alarm na high level, ito ay water. I-drain nyo yung tubig na yan dito sa drain valve papunta ng sludge tank. Ang level ng water ay 0.8 meters. So naka-alarm siya high level. Open drain valve, ganon din sa tank number 2. High level alarm, drain. Bantayan nyo yung level down to 0.08 meters. Naulit ko, 0.08 bago nyo isara drain valve. Okay, mamaya mag-transfer din tayo from settling tank number 1 papuntang service tank. So yung pump, dito ang suction niya sa tank number 1. So kailangan buksan nyo yung balbula na to after ma-drain yung tubig. Then para sa recirculation from HFO separator. Ang recirculation, pabalik kung saan mo kinuha yung suction. So bubuksan mo rin yung recirculation valve na to mamaya. Okay, merong nag-appear na alarm, low temperature. Merong tendency talaga na mag-alarm yan dahil nagkakarga tayo. I-acknowledge nyo yung alarms na yan. By the way, yung alarms na to, sila rin yung nasa taas na nagbiblink. Bagong alarm yan. So, one way to acknowledge is i-click mo dito para ma-steady. Ganon din yung isa. Ayan, nag-steady na. Pati yung nasa taas, nag-steady na rin. So, ibig sabihin, acknowledge. Ngayon, anong gagawin mo para sa low temperature alarm? Puntahan mo yung set point dito. Yung 65 degrees Celsius na set point, taasan mo ng 80 degrees. Enter. Click mo, type 80, huwag kalimutan i-enter. Then, check natin yung water level. Bumaba na ng 0.32 meters. Bantayan nyo itong dinedrain nyo para hindi umabot ng 0.00. Kapag 0.00, ibig sabihin, ang susunod doon ay HFO na yung lalabas sa drain. Kaya, i-drain nyo lang ito hanggang 0.08. Pwede rin 0.06. Huwag lang umabot ng 0.00. Okay, 0.08 meters.
Pwede nang isara yung drain valve. 0.08 din sa kabila, pwede nang isara yung drain valve. Next, pwede nyo nang buksan yung valvula ng tank number 1 papuntang feed pump at purifier. Buksan nyo na rin yung recirculation valve. Then i-trace nyo yung linya papuntang 05. Nandito yung HFO service tank. Galing tayo sa 04, this is the settling tank. Dito makikita nyo yung feed pump and purifier. Ang feed pump, dapat ang suction niya ay galing sa 4. Pero kung titignan nyo yung 3-way valve dito sa suction side, naka-divert galing sa service tank. So mali yung position ng 3-way valve. I-right click nyo to para ma-change over. Ganon din sa discharge side ng purifier. Yung position na yan ay papuntang settling tank. I-right click nyo rin yung valvula at buksan nyo rin itong isa pang valvula. Okay na. Na-line up na natin yung mga valvula. Pupunta na kayo sa 06 at doon nyo i-operate yung feed pump at purifier. So merong shortcut dito. Pagpunta nyo dito sa model diagram 06, paandarin nyo na yung feed pump at i-check nyo na magkaroon ito ng flow dito sa letter G. So meron na siyang flow. Pwede nyo nang buksan yung steam valve para sa heater. Open this valve. At itong isang control valve, yan ay temperature controller. Ito ang magko-control ng temperature ng HFO para hindi sumobra. Ilagay nyo ang temperature controller sa auto. Next, dito na kayo sa purifier. Paano natin paandarin ang purifier? Itong bilog na to, yan ang motor. Nandito ang electric motor switch. Para i-start natin yung motor, tanggalin nyo muna yung emergency stop at i-disengage nyo yung brake. Then, click start. Tignan nyo yung amperage, yung current, papalo ng mataas. No, nasa 30 mahigit. So, dahil mataas pa yung amperahe, dito sa ALCAP control, nakailaw ang waiting for speed. Mawawala yung ilaw ng waiting for speed kapag yung current ay bumaba dito. So, antayin nating mawala yung waiting for speed bago natin i-start yung ALCAP control. Etong ALCAP control, yan ang nagko-control sa mga valvula na automatic valves. Lahat ng merong dotted lines na valvula, yan ay automatic valves na kinokontrol ng ALCAP control. So, yung mga valvula na to, pati yung 3-way valve na to, wag nyo nang gagalawin. Automatic na yung mga yan. Yung mga ilaw dito na kulay pula, yan ay trip. Kapag merong naka-trip, i-reset nyo dito. Itong high vibration, i-reset nyo dito. Habang inaantay nyo na mawala yung ilaw sa waiting for speed, punta kayo sa operating water tank, i-check nyo yung level. Ang mini-maintain nating level dyan ay minimum of 0.5 meters. So, para madagdagan to, buksan nyo to at saka ito, galing ito ng hydroport tank. Bantayan nyo yung level para hindi mag-high level alarm kasi walang drain itong tangke na to. Bantayan yung level sa 0.5, then close this valve. Huwag nyo nang isara ito kasi kailangan ito ng purifier para sa sealing water dito. Okay. Nakailaw pa rin ang waiting for speed. Antayin nating bumaba. Ngayon, nawala na yung ilaw sa waiting for speed. Pwede mo nang i-start ang ALCAP control. At makikita mo yung mga valvula mag-automatic mag-operate. Then, antayin mo itong 3-way valve na mag-automatic at bubukas papasok ng purifier.
So sa ngayon, nag-automatic siya, bumukas na at meron ng flow papasok ng purifier. Ito na yung feed. Merong pumasok na 1,248 kilograms per hour. Abangan mo yung discharge rate dito sa letter G, sa discharge side. Meron tayong target rate dito na 2,500 to 3,000. Kapag meron ng discharge at hindi niya naabot yung target rate, pupunta ka sa flow control at taasan mo yung setting hanggang maabot mo yung discharge rate between 2,500 to 3,000 kilograms per hour. Medyo may katagalan yan, gentlemen. Antayin nyo lang. Okay, meron nang lumabas 1,239 kilograms per hour, kulang sa target natin na 2,500 to 3,000. Kapag meron nang lumabas, tsaka pa lang kayo mag-adjust sa flow control. Subukan natin ang 70%. Tumaas yung feed, i-observe natin yung discharge, tumaas din, umabot na ng 2,880 kilograms per hour, pasok na sa target natin. Okay na yan, gentlemen. Gumagana na yung purifier, bantayan nyo na lang kung magkaroon ito ng trouble at i-troubleshoot. Yung transfer pump natin ay umaandar pa rin. Sa diagram number 3, bantayan nyo na maabot nyo yung target sounding doon sa settling tank. Bantayan nyo dito, depende sa instruction kung ilan ang target sounding bago nyo i-secure yung transfer pump. Mamomonitor nyo rin yung tank level sa process directory number 57. This is the ship load. Ito ang model diagram 57. Nandito ang bunker tanks at makikita nyo yung sounding in tons. So yan yung mga soundings. Nandyan yung aft, port, starboard, and 4 bunker tanks. Tingnan nyo dyan kung ilan ang nabawas kung saan kayo kumukuha. Balik tayo sa purifier. So wala pa ring alarm. Okay pa rin yung discharge rate. So that's it, gentlemen. Enjoy.